Welcome back sa ating Tuktok Life Camping and Adventures Day 3. Pagkatapos nating mag-camping dito sa Maple Campsite, dito sa may parting Infanta. Pero sakop pala ito ng Real ata. Itong papasok na to pagkatapos ng arko ng Infanta dito sa may kilometer 90. Ngayon ay tinatahak na natin tong challenging na daan palabas. Napakasarap naman ang ating na-experience doon. Although nung gabi ako ay pagising-gising, pabangon-bangon dahil sa sobrang lakas ng hangin at yung ating mga pole at yung ating pegs ay nabubunot sa sobrang lakas, okay lang naman. Sana makalabas tayo ng maayos dito nang hindi tayo nababahura at wala tayong ibang aasahan dito. Hoy, maayos kayong tatlo dyan sa likod, ha? Oh, pigil at pababa to. Good afternoon, sir. Ang isang kinakabahan ako dito palabas ay yung paakyat na sementado o yung pang 4 wheels yung daan. Gawa ng yung gitna, yung para sa gulong nitong ating 3 wheels, medyo malubak. Ito kaya naman itong mga to eh. Oh, yeah. Dahan-dahan lang. Uy! Talagang iktad ah. At yung next camping site na ating pupuntahan ay nasa San Juan, Batangas. Layo, no? Mula dito sa Infanta papuntang San Juan, Batangas ay nasa 148 kilometers. At dahil dadaan naman tayo ng bahay, sabi ko nga nung nakaraan, bago ko tapusin yung vlog, ay etong si Mocha at saka si Jarvis ay iiwan ko naman. Yung dalawa naman ang isasama ko ay halinhinan. Nasa ganun, lahat sila nakakaranas na laging kasama ko at hindi lang nasa bahay at nag-iintay sa akin bumalik. Kung kayo ay magmo-moto camping dito, mas mabilis siguro para sa inyo kasi single na motor lang eh. Kayang-kaya. Ay. Mocha, dyan ka lang sa gitna, huwag kang tatabi ng bintana. Ikaw pa naman ang aanga-anga dito sa tatlo. Sa lahat ng mga pinupuntahan natin at mga dinadaanan, aba, masasabi nyo pa ba na hindi pa subok ang Shipatars at itong Bajaj 3-wheeler na to? Wala na, subok na. Oh, eto, pababa na. Medyo hindi pantay ang bababaan. Uneven. Oh, yeah. Uy! Ah! Woo! Makaraos lang tayong makalabas dito, okay na. Hanggat nandito pa tayo, syempre medyo kahit pa paano may kaba pa rin naman ako nararamdaman. Akala ko nga kahapon, di na natin makikita yung napakagandang tanawin dun sa Maple Campsite eh. Maraming salamat nga pala, Sir Paul and Ma'am May, ha. Kasi parang tayo lang yung first tuk-tuk na nag-camping dun. Ah, ito na yung kinakaba-kabahan ako na daan. Ba, nakasigunda pala ako. Kala ko naka-primera. Oh, yeah. Uy. Okay lang. Konting tiis lang, ha. Paglabas natin dito, okay na to. Oh, yeah. Kaya hindi ito mapasamento dahil sa ito ay private property. Siyempre, malaki-laki din gagastusin dito ng mga residente rito or kung sino man magpapagawa. Buti sana kung karamihan ng mga nakatira dito, yung mga madadaanan or yung mga nadaan dito, mag-aambag-ambagan para mapasamento itong daan na to. Pero okay naman tong yung mga bato-bato na to, okay na rin. Basta hindi yung talagang maputik na maputik. Tapos pagdaan ko nga rin pala ng bahay, sana nandun na yung aking in-order na bagong pole. Gawa nga nung pole ng ating awning ay nasira, naputol sa lakas ng hangin. Tsaka syempre baon na rin tayo ng pagkain at kung ano pang kailangan, kape. Ayun, dito na tayo, nakaraos tayo sa wakas. Aywa! Yee! Butit hindi pa umuulan at baka abutan pa tayo ng ulan. Diretso muna tayong bahay. Let's go para sa ating day 3 ng Tuktok Life Camping Adventures. Panibagong araw, panibagong Tuktok Camping. Talk on the town. They say you're alone now.
Hopya. All goods. Kung ano yung lamig dun sa pinagkampingan namin, siya namang init. Pagdating dito, ay, umuulan na, sakto. Ala, umuulan na. Tama to si Jarvis, oh. Excited na to eh. Pagka pinakawalan ko to, diretso yan talon. O sige, tumalong ka. Wait lang, nasarado ko yung gate. Oh! Bata mo ha? O sige. Uwing-uwi na eh, oh. Takbo ba? O teka lang, teka lang. Teka lang. Ulan. O, pasok, pasok, pasok. Huwag mag-aaway ha. Isa, ayusin ko muna yung mga dalawa kong isasama, tapos yung mga kailangan ko pang bilhin, eh bibilin ko na para may baon kami. Then diretso tayo sa San Pablo, papunta ng Batangas. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Pabalik tayo ngayon ng kabundukan kasi may nalimutan ako. Pero hindi gamit naman yung nalimutan ko. Nandito tayo sa kahabaan ulit ng mismong papunta ng Mabitak. At papunta tayo ng Blue Witty event. Nalimutan ko pala na meron nga palang Blue Witty event kasi na-postpone nung nakaraan. Gawa ng bagyong Christine. Eh ngayon yung araw na itutuloy yung mismong event. Eh mabuting at maaga rin naman tayong nakauwi galing ng mismong camping site sa Maple. At ang kasama ko lang ngayon ay si Kopi lang muna pag gaganyan mga event dahil pagka tatlo mahihirapan ako. Medyo magulo. Iniwan ko muna si Mocha at si Jarvis. Eh dahil nga sabi ko pabatangas tayo, balik muna tayo doon. Atinan muna natin tong Blue Witty event. Tsaka baka malay mo, manalo pa tayo ng Blue Witty prizes. E di may dagdag ulit tayo na na magagamit sa ating camping. And dito na tayo sa kahabaan ng rektahan ng Mabitak. Kung saan dito yung aking lambak ng pangarap. Yun ang tawag ng isa kong subscriber eh. Lambak ng pangarap kasi dito ako lagi natigil sa tambayan ko. Kasabay na rin yung pangangarap na gusto kong gawin at saka gusto kong marating. Okay, ganun dyan, Kopi, no? Solo mo na naman ang likuran. Wala kang kaagaw. Kaya tahimik na naman, nonchalant. Basta masaya siya, nakangiti lang lagi yan. Ito yung tambayan ko. Yung bago mag-tricycle na yan. Ito. Basta meron ng sticker ako dyan, lagi. So, diretso na muna tayo at alas 11 na rin naman ng tanghali or mag-alas 12. Bago mag-alas 3 ng hapon, dapat nandun na tayo para makaabot tayo sa umpisa ng event. Doon yung sa may Farmscape. Sa may, akala ko Tana, yung pala Antipolo pala may sakop doon. Kaya biyahe muna tayo at mahaba-haba pa to. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. 5.9 kilometers. Dito na tayo sa may Boso-Boso. Galagpas nitong signage na Boso-Boso. Ito na yung Shell. Lagpas pa pala tayo ng Shell Boso-Boso. Dire-diretso pa pala. Ayun, merong nililikuan na kanan. Buti mag-alas 2 pa lang. Malapit na kaagad tayo. Bago yung yung mag-argo. Yung parang welcome. Arch. Kakanan pala rito. Papasok. Ngayon lang ako makakapasok dito. Ngayon lang ako makakarating. Antipolo, ang lugar ng mga tuktok. Kahit saan, makakakita ka rito ng tuktok. Dami kong katukayo, panay kulay pula.
nakakatanaw dun sa mula sa taas ng Shell Boso-Boso, dun sa may likod. Itong kaliwa ay Garden Memorial, libingan. Dami kong nakikita rin itong signage ng ng mga farm, mga camping site. Ang dami din pala rito. Malapit na tayo, 350 meters. Dami rin rito, mga kainan. Sakop na pala ng Antipolo. Akala ko tanay pa rin na may sakop. Boss, saan po yung Farmscape? Dyan po. Yung sa po, yung sa Blue Witty, yung event? Apo. Tarik Butit kalsada na. At itong kabila ay putikan pa. Hindi pa gaanong gawa. Dito pala yun. Gusto ko sana mag-camping after nitong event. Marami naman kasing camping site. Kaso parang lugi naman tayo kung gabi na tayo mag-check-in. Tapos anong oras din mag-check out kinabukasan, no? Tsaka mawawala ako sa plano ko dun sa Batangas, pagkatapos na nga lang nito ng event, diretso na rin muna tayo ng uwi. Kung halimbawa, abutin man ako ng antok, habang pauwi, titigil muna, matulog kung saan pwedeng matulog. Tapos diretso na rin tayo uwi para kaunin ko yung dalawang kasama ko pa. Tapos saka tayo diretso ng Batangas. Piya. Ito na nga, Farmscape. Uy, Kopi, dito na tayo. Ano na tayo ng paparadahan? Register po dito. Tapos may papel. Kasama po ba tong kanalaga ko? Para chance of winning, no? Dalawa. Yung ating iyon. Okay. Oop! Kayo, okay na kayo? Kayo, okay na kayo? O ikaw, okay ka na ba? Ha? At mamaya-maya mag-i-start na rin yung event. Dito ko muna yan si Kopi. Itambay. O, dyan ka lang, ha? Pares lang nung favorite mong upuan yan. At ipakita ko lang sa inyo yung iba't ibang power station ang Blue Witty rito. Which is may katulad din sa akin, syempre. Sa mga naghahanap ng affordable at yung pinaka alam kong sakto sa budget na power station, ito yung katulad sa akin, which is ang EB3A. Meron siyang up to 600 watts na kaya niyang device na isaksak nyo rito. Tapos 268 watt hour yung capacity ng kanyang battery. Tapos ito, bago to, AC50B, 700 watts and 448 watt hour yung kanyang capacity. Kung makikita nyo, halos parang pares lang sila ng ng mga socket. Pero ang pinagkaiba niya is yung kanya, syempre, dimension and yung kanyang capacity at yung kanyang kayang tanggapin na mga isasaksak na device. Tapos nandito rin yung mga malalaki. Meron din pala ng Blue Witty, cookware. Ayos meron ding tasa. Kutsara tinidor din na pang camping. Ito yung isa sa sumunod dun sa EB3A tsaka dun sa naandun, which is ang AC70. Ito 1000 watts ang kaya nito. 768 watt hour naman yung capacity niya. Pero mas madami ngayon yung kanyang USB socket na pwede mong isaksak. Sumunod doon nandito sa registration Pakita ko lang saglit. Ito AC180 yung sumunod, 1800 watts, 1152 watts hour naman yung kanyang battery capacity. Mas madami saksakan niya. Ay! Papariba na to! Okay, so yung kinakwento ko sa inyo na nag-organize dun sa Camp Gilmore na hindi ako nakasama. Kararating mo lang ba? Oo, kararating lang namin. Ito yung katulad kay Boy P. Isa sa malaki. AC200 Max. Ayan grabe laki. Paano nyo malalaman kung gaano siya kalaki? Teka lang. Pakita ko siya comparing to my beloved Kopi. Kopi, teka lang. Halika rito, Bili. Halika rito. Pagka inupuan ni Kopi, tingnan nyo kung gaano kalaki yung mismong ito. Laki. So may dalawa siyang wireless charging na rito, 15 watts sa ibabaw. Kung halimbawa naka-iPhone kayo, di itong para sa inyo. Sumunod dito sa AC200. Ito may katabi dito, AC300, which is 3000 watts ang kaya naman niya. Grabe, ang dami naman itong saksakan. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 6 na AC. Tapos ito, ano ba to? Parang pangmalakasan tong isang to ah. Ito naman yung DC output niya, which is 6. Tapos dito may B300. Ang alam ko, sabi, kapag ka bumili ka yata nito, kasama daw itong ilalim. Kasi ito yata yung inverter na tinatawag. So kung makikita nyo rito sa likod, ayan o, mayroong malaking kable rito na nagko-connecta sa dalawa. Isa, tapos ayun yung pangalawa. Magkakonekta yung dalawang yan. Grabe ang laki nito. Pagka ito yung dala ko, parang ito na lang yata laman ng tuktok ko ah. Bago tayo pumunta dun sa pinakamalaking power station ng Blue Yeti, syempre wag natin kakalimutan ang pinakamaliit at portable, AC2A. Ito rin yung gamit natin at dala-dala natin dun sa tuktok. Pwede na mag-moto camping pag ito dala mo eh. Puntahan natin yung pinakamalaking power station nila. Tingnan natin kung gaano kalaki kesa sa'yo. Ito ang pinakamalaki. O, tingnan mo kung gaano kalaki. Meron din siyang wireless charging, dalawa sa taas. O, dyan ka sa ibabaw. Grabe laki oh. Ito ay AC500 or 5,000 watts yung pinakakaya niya. Tapos sa dami ng saksakan yan, ewan ko na lang kung magkulang pa. 1, 2, 3. Itong isa, malalaki to ah. Iba-iba na to. Iba-ibang saksakan na to. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na DC output or USB, which is dalawang 100 watts oh. Ayos ah, ang laki. Pag binuksan mo to, tsaka mo bubuksan to. Ayun, nagbukas. Ito nga palang panel niya, katulad ng AC200 at saka ng isang pinakita ko sa inyo, is touchscreen. O pag mag-on ka ng mismong DC, touchscreen siya. Nag-i-start na yung program at may mga palaro-palaro ito. Bukod dun sa raffle na sinalihan natin. Sir Jerome Cruz, congratulations! Kulang na lang ng kape ah. Yes or no? Lalo agad ah. Ibig sabihin, kung ano yung napag-shootan, yun yung papanalunan. Yun po yung price. Ah, okay. Ano, ready na? Si Kopi daw maglalaro eh. 5 rings. 5 rings. Ano, yung Blue Yeti ba? Mahirap, malayo? Yung dito palang sound system, Blue Yeti pala yung may power. Oh. Oh. Ito nga pala ang bagong produkto ng Blue Yeti t-shirt, pero meron tong power. Pag meron tong saksakan sa may parting puwet na. Try to make it all undone, so it didn't have to hurt this bad. Kamo, inaabot ko na kasi sa'yo kanina eh. Di ba? Dalawa! Bakit dalawa? Ano yun? Don't say goodbye. Di ba nakamotor kayo? Hindi nyo na kaya dalhin yan. Dito na yan. Don't go, whoa, whoa. You should know why. My Gemini, my love. Thank you sa aking cameraman. Salamat. Ito power station nyo. Ito ang kulang. Dapat ito pa oh. Ganyan na rin yan. Uwi nyo na yan. You should know why. My Gemini. Don't go, my love. I love you. Ay! Nalimutan ko pala magpalit ng tsinelas. Bumalik ulit ako dito sa bahay. Pero buti, yung dinaanan ko kasi, yung shortcut na dinadaanan ko, sarado pa rin, ginagawa pa rin yung kalsada. Kaya umikot na naman ako. Dito na ako dadaan pa, pa San Pablo sa Nagkarlan. Nihintay ko lang yung asawa ko. At ang kasama ko ngayon ay si Nanay. Siyempre, si Kopi, masaya na kasi may kasama na eh. Ito si Jack, kung nakikita nyo, medyo madungis pa, hindi may groom kasi ang likot-likot. Tsaka buti, humabol yung yung order ko sa Shopee. Ito, siguro may idea na kayo kung ano to. Mamaya, pakita ko sa inyo. Wait lang. Tsura mo, tamo. Kaya lang natin, mami. Tamo ha. Ganito naman pagka hindi umaandar ang tuktok. Sa ganitong magulo to si Jack. Tsura mo, Pag masyadong kasilip, pag ikinalaglag na naman, ha. Ayun na pala. Oh, balik.
Limutan ko. Parang iba yung nasa paa ko. Gaya ng kape. Kape, meron na. Yun na nalimutan mo. Oo, yan lang. Ba? Meron pa ba nalimutan? Ba? Paalim na kayo. Aray. Ay, si Jack, tamang kulit, oh. Wala. Pagka i-gugro natin to, ha? Babay na sa mami. Larga na. Tanong oras na, oh. Mag-aalas 12 na. Happy naman, syempre, pagkakasama yan. Huwag naman sanang ulan. Although mainit at pinagpapawisan ako, okay lang naman. Mas masarap umulan kapag nandun ka na sa camping site. At kagabi, after ng Blue Witty event, ay anong oras na ba natapos yun? Maaga naman natapos. Ganun din, mga alas 6. Pero di naman agad kami dumaretso ng uwi kasi nagkayakagan pa na magkape-kape. Malapit lang din doon yung Ahon Coffee. At nakakatuwa kasi marami tayong bagong makakasama sa mga susunod. Saka gusto ko rin syempre pasalamatan yung lahat ng mga nakasama natin doon at mga bagong mga kaibigan na soon makakasama natin sa camping. Teka lang, kunin ko lang yung stickers na binigay nila na sa ganon, malaman nyo din kung anong channel nila. Ito, Just Camping, The Campers Adventure. Ayan, tsaka ito, Pasinea Vlog, AK Wonders, Together We Ride, ayan. Tsaka, Camp with Joy. Tsaka syempre kay Papa Ray. Parang di yata ako nabigyan ng sticker ni Papa Ray, ah. At syempre kay Boss J Mac. Sana lang sa susunod na mag-set ulit ng camping na at magkakasama-sama kaming lahat. Sana pwede ako, wala akong schedule no, walang ibang lakad. Asya, diretso muna tayo ng biyahe at medyo malayo-layo pa tayo. Kasama syempre ang 3 kong batuta. At ngayon lang ulit itong napasama si Jack. Tahimik lang niyang pagkaganyan pero medyo ako dyan, nagwo-worry pagkaganyan sumisilip-silip sa tabi. Baka malaglag na naman eh. Tapos, ayan, pag sinanay naman ang kasama ko, ito si Gianni, laging nambubuli pag nakakita ng ibang aso sa biyahe, sa kalsada. At dahil alas 12 na at di pa ako nagtatanghalian, meron tayong dadaanan na kainan na alam kong kilala ng karamihan ng mga taga San Juan, Batangas. At yun yung kakainan at pupuntahan muna natin. Okay, let's go! Hoy, tumahimik na ha! Huwag na magulo. Hindi makatawid. Oo, wag maingay. Teka lang. Napasober tuloy ako. Bumili kasi ako dun sa Alphamart ng pagkain ng mga alaga ko. Hindi ako makatawid ng basta-basta. At ang daming malalaking sasakyan. Uy, grabe naman to. Teka lang, may nakita lang ako dito. Ferrari, oh. Tingnan niyo yung Ferrari, oh. Napakalupit. Ngayon lang ako nakakita ng Ferrari in person. Oh, grabe. Magkano kaya yung ganyan sasakyan? Grabe naman, Ferrari. Parang gulong pa lang yan, mags pa lang yan eh. Isang kotse na rin. Kung ilang milyon yan. Sakto pala yung pagkakaano ko rito. Nakita natin na malapitan ng isang Ferrari. Wow. Malapit na tayo dito sa Meni. Lilikuan dito sa Chaong kung saan dito yung shortcut ng San Juan, Batangas. At after natin din ng Malagundi Point, dyan din ako dumaan nun, which is Laia, tapos San Juan, Batangas. Tapos dito na Chaong. Malapit na tayo lumiko doon sa shortcut. Jack, huwag masyadong kasilip ha. Ayan, katulad yan, bus. Tabing-tabi na ako niyan, nanabi na ako niyan. Ito, kakanan na tayo, malapit. Doon pa, dire-diretso pa pala ng konti. Basta ang palatandaan doon sa lilikuan pakanan, wala dito sa Chaong, ay itong 7-Eleven sa kaliwa, bago mag-Petron. Halos katapatan din pala ng Petron. Itong lilikuan kanan, kaliko dito, dire-diretso lang to, hanggang makarating ng San Juan, Batangas. Dito na tayo sa Tulay kung saan ito mismo yung boundary ng San Juan, Batangas at ng Chaong, Quezon na ba. Ginagawan pala ito ng ng parang dike.
Ayan eh. Daanan ng tubig ng ilog. Grabe pala to. Parang nawasak ata. Tapos may madadaanan tayo dito. Pag dinare-diretso natin to, may nakalagay na San Juan. Pagkatapos mismo ng tulay, ito, makikita nyo na agad ito nakalagay na I Love San Juan. Itong kaliwa, di pa ako nakakadaan dyan, which is meron naman din daan dyan, pero mapapalayo tayo. Pero pag dito, dinaretso natin itong magabok na daan na to, malapit na, which is 2.8 kilometers or 9 minutes. Kasi ang tumbok nito is dun mismo sa town proper ng San Juan. Naalala ko, dito pa kami kumain ni Angel nun eh. Kakain muna tayo. Nung oras na ba? 2:00 na rin pala. Dahil nung unang araw ay nakapag-ilog tayo doon sa Camp Gilmore. Ang pangalawang araw natin ay nagbundok naman tayo dito sa mismong Santa Maria sa Maple Camp. Ngayon naman, pangatlo, camping site, ay tabing dagat naman ulit tayo. Para laging kumpleto yung ating Tuk Tuk Life Camping Adventures. May bundok, may tabing ilog, may tabing dagat. Kung meron pa tayong makita na tabing lawa, di ba? Pwede. Sa susunod, ano naman? Gubat. Gubat. Tabing tubigan, katulad nito. Para iba-iba naman yung ating camping experience. Okay, pinapaliko na tayo dito sa may kanto. After nitong Flying Biga Station, papasok pala yung mismong kainan. Malit na kanto pala to. Ay, alam ko kasi itong kainan na to is isa sa kilalang kainan dito sa San Juan, Batangas. Pagdating sa Goto, ay talagang dadayuhin mo pa pala to papasok. Ayun, parang daming tao. May mga sasakyan sa labas. Mga naandun. Ang haba, oh. Daming tao. Dami pala talaga. Talagang kilala yung kainan na to. Ayun, daming tao. Mahirap makipagsiksikan dito. Pangalan kasi nung kainan ay Kuya Oliver's Gotohan. Daming tao. Makakakain ba tayo dyan? Pagka ano, lipat na lang muna tayo. Saka na natin ito puntahan o kumain dito. Ang daming tao. Tumigil! Kung anong ingay ng dalawa kong babae, siyang tahimik naman ni Jack. Oh. Grabe, daming tao. Hindi tayo makakain ng maayos dito kasi may kasama akong 3. Pangalan mismo nung pupuntahan natin is Quadra del Pandayan Campsite. 24 kilometers. Daming tao eh. Di pwede. Iwanan ko tong 3 ron sa may labas lang eh. Doon na lang mo tayo. Kung may madaan naman tayong ibang gotohan, doon na lang muna ako kakain. Saka na natin dayuhin ng maigi tong kay Kuya Oliver's at ang daming tao. Tinatahak ko na mismo itong daan ng San Juan Laia Road. Bali Laia, Batangas na rin kasi ito. At wala pa akong makakita na kakainan ko ng goto. 16 kilometers na lang naman yung layo natin eh, dun sa campsite. Aba, malapit na pala tayo. Hindi pa ako nakakakita ng gotohan. Panay lugawan, kainan, pero walang goto sa menu. Yung mga nakikita kong kainan dito. Lapit na tayong lumiko, pakaliwa. May baon naman ako. Pinabaunan ako ng asawa ko naman. Yung likuan, hindi halatang crossing ha, pero sa mapa, crossing. Aba, rough road pala to. Mukhang yung Bukana lang naman yung rough road. Tapos dito ay dire-diretso. Ano na? Sementado. 5.2 kilometers na lang pala. I never thought breakups were pretty. You told a lie, I let you go. 600 meters na lang yung layo ng campsite. At dito na natatapos ang kalsada. Dito rough road na. Pero mula dun sa pinanggalingan natin, sa main road hanggang dun sa simula ng kalsada, eh dire-diretsong sementadong kalsada lang naman. Ito lang talaga yung rough road. Lapit na naman tayo. And sa mga nadaanan ko, eh may mga tindahan din naman dito na malalapit. Saan ang campsite? Ito parang, itong nasa kaliwa ko, ano na ito eh. Ayun, dagat na nga itong kaliwa ko. Oy, okay lang kayong 3 dyan ha. Kaya naman yung mismong daan. Mukhang itong daan na to ay tinambakan para magandang daanan. Oh,
Itong kaliwa. Mahirap yan Tama pa ba itong dinadaanan natin papunta rin sa campsite? Hindi ko rin alam. Ayun, meron ng may nakita na akong signage. Nakalagay, Quadra del Pandayan. O, dito nga. Itong kaliwa, may maganda rin dito. Di ko lang alam kung anong pangalan niya. Camp Pandayan. Ayun, may nakalagay. Dito sa merong mismong babako. Ginagawa pa lang pala yung ibang daan dito. Thank you, sir! Ayun, may nakalagay yun. Quadra del Pandayan. Private property, no trespassing. Matarik-tarik to Kaya ba to hanggang pabalik? Mahirap yung dun sa may parting malupa. Totong kaliwa. Ay! Uy! Parang naman to, napakatagong paraiso naman ito. Diyan lang kayo Good afternoon po. Magtatanong lang po. Dito po yung yung Quadra del Pandayan. Sino po kaya pwedeng makausap sa campsite po? May po babantay po dito? Pigeon Fox! Ay, hello po. Pigeon Fox, shit! Hello po. Napakatago naman ito, parang hidden paradise Magkano po babayad dito? 200 po pag overnight. Walang oras-oras yun, parang okay. Dito sobrang affordable, wala nga lang kuryente. Pero dito kasi 200 lang per pack. Wala namang problema sa kuryente. Idalal mo. Dami daming source. Ang dala mo ito. Ito lang, oo. Lagi rin Kailan pa kayo dito? kanina lang mga 11 or mga ganun. Nauna lang kayo ng maaga Ayun, yung matandang yan, si tatay na yan. Yun yung Tay! Gandang tanghali po. Ako po bagong dating lang po. Sa inyo daw po dito sa renta po dito. Opo, overnight po. Ayun po yung dala ko, yung tok-tok po. Ilan kayo? Ako lang po, tapos may kasama lang po akong 3 alaga. 200 po. Babayaran na po ngayon. Okay, sige po. Galing po ng Laguna po. Okay na, nakapagbayad na tayo. 200 yung overnight. Pero dahil nagpaalam ako kay tatay, sabi ko, ipapasok ko doon kasi nga dito tayo natutulog sa tok-tok. Sabi niya, gawin ko na raw 300. Wala namang problema. Okay na okay lang, tay. At ang may nakakilala sa atin dito na subscriber, ang pangalan ay si Sir EJ. Ayun, si Bro EJ, nandun. Doon tayo tatabi. Mukhang kaya naman dito. Meron naman lulusutan dito. Tinabi niya nga kanina yung motor niya. Hoy, walang maingay May kasama tayo May ibang tao dito. Kasya naman siguro. Kung hindi kasya, pagkakasyahin natin. Saan ang daan? Tingnan natin. Hop. Ba? Walang sasabitan. Okay, lusot. Lusot. Ayos, lusot. Okay. All goods. Naku, may ibang aso. Nakikita. Wag magulo Ayan. Si Sir EJ nga pala. Sir! Nice to meet you po. And si Ma'am. Laini po. Ayun. Sila magkasama ngayon. Makakasama natin dito. Nakagulat ako. May nakakilala sa akin. Ang layo-layo na nito Nakakwentuhan ko si Bro EJ. Sabi niya, lagi siya nandito at itsura ng lugar madumi kasi dahil nagbagyuhan yung bagyong Christine. Yung mga kalat dito dinala. Pero kung halimbawang bago magbagyuhan saka tayo nagpunta rito, sigurado napakaganda nito. Low tide pa nga lang ngayon, 3:00 na ng hapon. Sikreto lang natin to Huwag niyo na ipagsasabi sa iba kung saan lugar to Ito ay parang tagong paraiso talaga Kokonti lang talaga yung tao. Alam mo naman tayo, hindi naman tayo napunta talaga dun sa medyo masyadong kilala na lugar. Mas maganda kasi puntahan yung mga raw camping site Mukhang napapasyat na kagad po kayong dalawa. Lagi. Ay, goto namin nabili. Kasi hindi sa Oliver's. Kasi sobrang haba ng pila. Kaya nga po Nagpunta ako dun, nagulat ako. May mga sasakyan pang naandun. Sabi ko, talagang pinupuntahan talaga. 2 hours, mga ganun. Pinaka-minimum na waiting time mo, 2 hours. 2 hours?
Eh may kasama pa ako, ito yung naalala ko, yung tatlo magulo Ba't lumipat ka? Jack, makulit ka na rin ha. Paano ka tinanggal ko ba yung ano mo, leash mo? Ha? Ganito lang to si Jack, hindi siya maingay, pero malikot. Gusto mo dyan, solo mo, sa harapan. Gusto mo dyan, o siya, sige. At magse-set up na rin ako, para abutan man tayo ng halimbawa umulan man, edi wala tayong problema. Huwag maingay ha. Ito yung sinasabi ko na medyo challenging yung papunta, yung mga daan. Pero masasabi mo naman na sulit lahat ng pinagdaanan mo. Yung sobrang layo pa ng mga dinayo mo, pero makakita ka ng napakagandang campsite tapos ang mura pa. Samantalang dun sa malapit, wala nyo, mga minimum kasi dun, 500, kaya ayoko dun. Kaya mas gusto ko pang dumayo ng malayo Ngayon ko lang ulit nakita ang nakangiti to si Jack. Masaya yan, ha? Kasi sa bahay, ito lang yung parang imo-imo. Yung apat nasa kama na, tapos siya nasa ilalim pa rin ng kama. Ayaw niyang umakyat kasi mag-aaway lang sila ni Jarvis Ano, Jack na? Papi? Oh, happy si nanay Ikaw, happy ka may kasama? Nakatayo na yung owning pero kulang tayo ng pole. Di ba kasi nabali yung yung nakaraan natin. So buti kanina, ito nga yung sa in-order ko nakaabot yung pag-deliver Pares lang siya nung binili ko nung una, pero ang kaibahan ay kulay favorite. Kulay red. Sa Lazada pala to, hindi sa Shopee kasi sa Shopee naghanap na ako, walang ganitong kulay. Sa Lazada lang meron. Okay na kayong dalawa dyan Nilagay ko si Jack dito, pero mas pinili niyang ayan, sa ilalim ng tuktok. Yan, lagi pwesto yan. Pero di naman yan naalis. Hoy, diyan ka lang Ikaw, upo ka dito? Upo ka? Ay, gusto laging katabi si nanay. Yan, tubig. Ako'y nauuhaw. Tapos din ang setup. Kunin ko muna yung pinabahon sa akin ng asawa ko. Para naman kahit makakain ako ng konti. Sosyal ang pabaon. Bro, kain! Ma'am. At tanghalian ko pa lang to O kayo, mamaya pa kayo kakain May binili naman ako sa inyo. Ang dala ko lang nga lang pala ngayon, pansit canton. Pero okay na yun. Hindi muna ako magluluto ng kanin at ulam at nakikita ko yung sarili ko na lumalaki na ang katawan ko. Lumalaki na yung tiyan ko. Baka kasi pag bumalik ako ng pagmumotor, mahirapan na ako. Kagabi pa, sumasakit yung likod ko. Yung after ng Blue Wheatie. Tapos iniisip ko kung ano bang ginawa ko, bakit sumasakit yung likod ko. Naalala ko nga pala, sinubukan kong buhatin yung yung malaking Blue Wheatie Power Station, doon yata sumakit likod ko. Akala ko, makakayanan kong dalhin papunta ng tuktok, iuwi ko na sana Ito palang kinatatayuan natin. Ito yung yung nakagano na parang lupa doon sa may nasa Malabrigo tayo, yung tanaw. Ito yung nakaganon doon. Ngayon ko lang napuntahan to. Parte ngayon doon, Panay Laiya, Batangas na yung mga beach resort. I'm not one of those who easily can open up and let somebody close. No, I'm not one of those who is the center of attention. I'm not one of those. No. Time check, 5:45 na ng hapon at madilim na. Binuksan ko na yung ating pangmatagalang ilaw. Ano? Sino tiyatawalan mo? May aso doon. Jack! Dyan lang ikaw Ikaw kanina ka pagala ng gala Bagay, ngayon ka naman nakasama no? Kanina nakikipagkwentuhan lang naman ako dito kila bro EJ. Minsan lang naman ako magkaroon ng kasama at unexpected talaga na nandito rin sila. Yung iba umuwi na rito. Kaya maya siguro iilan na lang kaming nandito sa mismong campsite. Lumalamig na nga yung hangin. Lulutuin ko lang naman ngayon pansit canton lang muna tayo. Tamang tipid-tipid mode muna. At nung nagbalikan tayo mula dun sa Maple Campsite pauwi, tapos bumalik ulit tayo ng Tanay, tapos diretso tayo dito. Medyo napalaki ang gastos ko sa sa gasolina. Pero okay lang, at least nandito na tayo para mag-relax muna. Coffee no? Nanay, kamot ka na naman ng kamot dyan. Mamaya kakain
At ito nga pala yung binili kong pagkain nila kanina eh. Nalimutan ko na magdala na naman eh. So, para ganado yan mamaya sila. Oh, tutulog na pala to. Oh, bagsak na oh. May ilaw ba kayo dyan, bro? Meron bro. Ah, okay. Sige. Kala ko wala eh. Meron ako ditong spotlight eh. 7:30 ng gabi at katatapos lang namin magkwentuhan ni Bro EJ. At itong mga alaga ko yung nagtatawag ng kumain. Hoy Jack, ikaw ba'y kakain na? Ha? Halika rito. Teka lang. Siguro bukas ng umaga, ang kakainin na lang natin ay itong binili kong champurado. Or kaya itong isa, ubi champurado. Maalin man dyan sa dalawa. Piprepare lang ako ng kakainin ng mga alaga ko. Jack? Saan si Jack? Ah, ito pala, sa ilalim ko pala. Gutom na ang tatlo. O, tama oh. Nangunguna na oh. Nakaabang na. Kopi ah. Matuto maghintay. Gutom na gutom? Si Jack nga oh. Naghihintay eh. Ito pa naman si Jack ang pinaka-apurado sa lahat oh. Nasa ilalim oh. Wait lang. Ito na, hinahalo na. Ikaw, may ibang kasama. Ingay-ingay mo. Tumigil ha, tumigil. O, ito na. Sasalin ko na. O. 3, tigpa-3 muna. Wait lang. Teka lang, lagyan ko pa ng toppings ng sausage para naman busog na kayo. Ito na nga, malapit na. O, ito na, tapos na. O. Jack, oh. Oh, dyan ka. Oh, kay coffee muna, kay coffee. Nanay, ito yun, nanay. Nanay. Uy, wag mo agawan si coffee. Ito iyo. Oh. Oh, ito iyo. Oh, doon ka. Tawin diaper mo. Oh, dyan. Kumain ka na dyan. Sasaglit lang kay Jack yung binigay ko, Oh, tingnan ng tubig. Mamaya pa. Tapos na sa'yo, nanay. Tingin niya. Wow, bus na. Oh, tubig na. Uy, ng tubig. Si Kopi na naman ang nahuhuling kumain. O, ang kalat mo na naman dyan, ha? Ubusin mo. Pagkatapos kumain ng mga alaga ko, syempre ako naman. Ay, puta, mainit pala. Limutan ko mainit. Basta hinawakan no. Iyan. Pwede na siguro dito. Ngayon lang ulit ako makakain ng pansit canton, Tagal na. Pag wala kaming yung maisip na kakainin ng asawa ko pag sa bahay, pag nagtuturoan kami kung anong kakainin, dito na uuwi sa pansit canton. yung tipong ang budget namin tipid na. If hindi pansit canton, Lucky Me Mami, yun ang kalimitang kinakain namin, tapos anuhan na lang ng itlog. Solve na kami ng ganun, okay na yun. Tapos kung halimbawa may tinapay pa kami, ayun, hindi tinapay, partner. Nanay, wag ka nang sumilip dyan. Sumisilip ka pa dyan sa may bintana. Si Jack nasa likod ko. Ayan o. Mamaya ang pwesto niyan, dito yan tutulog. Sa may sahig. May mga nadaan-daan pa rin pala dito bangka. Tulad nun sa sa Malagundi, sa Malabrigo. Mga nanguhuli ng isda na daan-daan dito. Hanggang 8:30 na pala. Meron nga pala dito signal. Globe or Smart, meron data. Simple lang muna ang mga pagkain natin ngayon. Wala mo ng luto-luto. At gusto ko lang magpanghinga. Gusto kong mag-relax dahil sa nagpabalik-balik tayo ng bundok. Haba ng biyahe natin na ginawa. Meron pa nga pala ako ditong muffins. Kainin ko na rin to, masarap to. Thank you nga pala sa yelong binigay ni Bro EJ. May yelo na ulit ako. Malamig ang aking inumin. Salamat din nga pala sa pa-bonfire ni Bro EJ. At walang lamok. Diba? Nabawasan yung lamok. Pag meron mga ganyang pausok. Bukod kila Bro EJ, may kasama pa kami dito na dalawang nakatent. At yung kaninang inabutan ko na pinagtanungan ko kanina, yung mag-asawa, is day tour lang sila. Kaya umalis na rin kanina. Tsaka yung mga kaninang parang nagbibideo okay. 200 pesos kung nakamotor ka overnight. Walang walang oras-oras ng check-in or check-out time, wala. Basta dumating ka, kung overnight ka, hanggang kinabukasan, 200 pesos. Pero kung katulad kita na ganito, nakatuktok, 300 pesos. Ewan ko lang kung meron na bang rito,
nakapunta na nag-car camping. Yung dala yung kanilang mga sasakyan na 4 wheels. Buti na nga lang kamo, yung dinaanan natin, okay na. Kasi dati daw, sabi ni Bro EJ, dito daw sa parting kaliwa ang daan, which is private property. So magbabayad ka ng 20 pesos pag dadaan ka. So nung kanina nagpapalibad ako ng drone, meron pala dito dinidevelop na parang resort. Kaya siguro sila yung nagpapagawa ng daan dito. Which is okay kasi nadamay na yung daan papunta rito mismo sa campsite na to. Tahimik na yung tatlo. Nakakain na Wala nang magulo. Enjoyin ko muna itong pagkain ko. Kahit pancit canton lang to. Pagkatapos kong kumain at alas 9:30 na, nakita ko may upload si Sir Victor, si Pobman. Relax lang din ako at ang sarap naman ng kinakain niya ngayon. Nasa Sagada siya. Gusto ko rin puntahan yung Sagada ng nakatuktok Sa Baguio, hindi kasi pwede. Bawal ang tuktok or yung 3 wheels. Pero tingnan ko, meron kasing camping site doon na hindi naman talaga gaanong papasok sa sa mismong syudad ng Baguio. Tingnan lang natin kung makakapunta tayo. Pero ang magiging daan natin is Nueva Vizcaya, tapos Paaritao, yung ruta namin noong Cordillera Level 1. Tatry ko ding iakyat yung tuktok sa highest point sa Tinok. Tingnan natin kung saan pa tayo makakapunta sa parte ng Cordillera. Dala-dala itong tuktok. And alam ko na kung sino isasama ko. 2 lang, hindi pwedeng 3. Nahihirapan ako dun 2 lang ang isasama ko sa mga batuta ko. So tulog na rin yung mga alaga ko, yung 3. And then yung sila Bro EJ, yung mag-asawa, tulog na rin. Tapos yung dito sa may katabi ko na nakatent, tulog na rin, tsaka isang nakahamok. Solo namin yung lugar. Dito nga pala ay walang walang kuryente rito Solar lights lang yung meron dito. Nakikita nyo yung mga ilaw na yan ay pinapagana lang ng solar yan. Tapos ang kagandahan din dito sa campsite na to, yung 200 pesos mo, wala ka na ibang babayaran. Yun na lahat yun. Tapos yung may mga kubo-kubo dito, kung maabutan mo naman na walang tao at overnight ka, pwede ka rin naman dyan. Wala nang extra charge yun. Yun ang kagandahan dito. Si tatay lang naman ang kakausapin nyo dito pagka dumating kayo dito para sa kanya kayo magbabayad. Check ko na yung mga alaga ko. Sige, tulog lang. Dito ko na pinuwesto si Jack at pagka kasi si Jack, pag nandito sa mismong labas, sa may ilalim ng tuktok, mahal na mahal niya yung tuktok Minsan, nagagala-gala yun pag nagising, baka mamaya, hindi ko na mahagilap kung saan nagpunta. Lakad-lakad lang tayo dito. At dito kasi, ay sa gabi ang high tide ngayon. Nakikita ko nga kanina yung ibang naliligo dito Ang layo-layo na nila, pero ang babaw pa rin. Maliligo man kami bukas, si Jack lang yung papaliguan ko. At si Gianni at saka si Kopi, naligo na naman yun Tingnan niyo kung gaano kalinaw yung tubig Ito rin yung tubig dagat mismo, kadugtong doon sa mismong Lobo, Batangas. Medyo dumilim, medyo nawala yung mga between. Baka mamaya aambon siguro or uulan. Nagpapantok-antok lang din ako, kaya pinapanood ko si Sir Victor, si Pobman. Tapos nun, tutulog na rin ako at maaga rin naman tayong gigising. Siyempre, as usual, yung ginagawa natin para makita natin kung gaano kaganda yung pagsikat ng umaga dito sa lugar na to. Teka lang, may parang umang ang tawag dito. Ito nung bata ko, binibili pa to sa school Ayan nakita ko gumagalaw siya kanina At saka sa ganun, maabutan ko rin sila Bro EJ na aalis. At gusto ko lang magpasalamat sa masarap na kwentuhan namin kanina. Sila pala kasi ay mga BPO or yung sa call center ba. Alam naman natin na mga call center panggabi. Tapos ako sa nakikita ko kasi sa mga call center, kalimitan dyan, sila kasi yung mga sumasalo ng reklamo ng customer kung saan sila sakop na company. Siyempre, nakaka-stress din yun. Kaya sabi niya nga, minsan sila rito, twice a month yata kung pumunta rito. Buti nga kamo, nung pagdating natin, sila kagad yung sumalubong sa atin nung nagtatanong-tanong pa ako. And all goods naman. Kasi sa ganitong ginagawa natin na pagka-camping, mas marami tayong mga
nagiging kaibigan, mga nakikilala na syempre gusto rin nilang ma-relax. Kaya nga, ito yung madalas na pinapanood nila. Kumbaga, pampatanggal pagod. Ma-relax lang kahit nasa bahay na tipong feeling ninyo na kayo ng mga nanonood, narating nyo rin yung lugar na pinuntahan ko ngayon, di ba? Sa mga bawat videos na ina-upload ko. Kaya maraming salamat. At kahit paano nakakatulong ako sa inyo sa ganito mga videos na ginagawa ko. Pasensya na kanina at hindi ko na kayo naalok ng nung pansit canton. Gutom na ako eh. Tapos naubos ko pa yung muffins na pinabaon sa akin ang asawa ko. Buti nga kamo, may pinabaon pala sa akin asawa kong yung muffins. Galing daw yun ng SNR eh. Binili niya daw. Bihirang-bihira pa naman kami makapunta ng SNR. Kasi syempre, kailangan mo ng pera at saka yung membership doon, di ba? Magkano rin yung membership doon? Kung ako walang lakad sa susunod na araw, gusto ko gusto ko pang mag-isang overnight dito bukas eh. After nito ngayon eh. Sigurado, solo ko tong lugar na to eh. Pero sa susunod na, babalikan naman natin tong lugar na to. Ang sarap pakinggan ng alon ng dagat. Kakarelax ay na nga. Medyo parang kumurap ang kalangitan. Mamaya-maya uulan siguro yan. Kanina nga pala nung nasa biyahe tayo, di ba binabanggit ko sino yung mga nagbigay sa akin ng sticker at mga nakasama natin sa Blue Witty. Natandaan ko na kung sino yung walang naibigay sa akin ng sticker. Sila Motobi, si Sir Don at saka si Don Ramon. Ayan. Maraming salamat din. Nice to meet you mga bro. Sana magkasama-sama tayo sa susunod na camping. So ito, meron lang gusto akong linawin at medyo na misinterpret about dun sa mga gustong mag-camping, yung mga nagtatanong sa akin na ano bang kailangan sa mga first time pa lang magka-camping. At nasabi ko noon nung ako'y nasa Villa Escudero, nung napag-usapan natin yung about sa camping, na hindi nyo gaano kailangan yung mga sinasabi kong aesthetic ba, yung marami kayong dala-dala na may mga sabitan pa, yung mga ganyan. Yun i-advise ko lang naman sa mga baguhan, di ba? Kasi kung halimbawa naman, mapera naman kayo at hindi naman limitado yung budget nyo, go, bili kayo ng mga sa palagay nyo magagamit niyo at nagagandahan kayo. Siguraduhin nyo lang na mabibitbit nyo lahat kasi pagka lalo't nakamotor kayo, medyo delikado rin syempre kasi pagka sobrang daming dala. Pero kung halimbawa ganito naman na nakatuktok kayo at kayang-kaya nyo naman dalhin, go. Kung ako nga, minsan napapaisip na rin, parang gusto ko na rin bumili yung ganito pag nagtitingin-tingin ako sa Shopee, na although aesthetic siyang tingnan, magagamit ko rin naman. Like nung parang may mga sabit-sabitan pa, lalo na yung nakita ko yung mga setup nila Papa Ray, yung may mga ganun pa. Magandang tingnan talaga eh. Talagang camping na camping yung datingan niya. Pero syempre, sa mga nag-uumpisa at limited lang yung budget, mas maganda na yung munang mga mas kailangan ang unahin ninyo. Like lutuan. Kung gusto nyo pa maglamesa, di ba? Yun yung mga mas unahin nyo kaysa dun sa mga pampaganda lang ba. Yung mga hindi pa naman gaanong kailangan. Yun lang naman. Siguro na misinterpret lang ako ng isang kasama ko na tungkol dun sa mga sobrang daming dala na yung iba aesthetic lang, di ba? Nasa inyo naman yan eh. Kung gusto nyo ng ganong setup, edi go. Tapos ito pa, para sa akin yung tipong magse-setup ka ng pagkadami-dami na mga dalahin sa camping. Tapos isang isang araw or isang gabi ka lang, isang overnight. Siyempre medyo nakakapagod din naman. Aminin man natin o hindi, nakakapagod din naman yung ganon, di ba? Na pagkatapos mong mag-set up ng sobrang dami, ikaw rin naman yung magliligpit nun. Kaya nga sa akin, kung isang araw lang ako sa isang lugar, hanggat maaari, iilan-ilan lang yung mga inilalabas kong gamit. Kung ano lang yung kailangan ko. Pero pagka yung kasama ko si Angel at sobrang talagang dala naming gamit, talagang nag-i-stay kami ng 2 days or 3 nights sa isang lugar. Para nang sa ganun, mas malubos-lubos ba namin yung pagkakasetup. Hindi yung pagkarating mo, syempre magsisetup ka, napagod ka, papahinga ka ng gabi, matutulog ka, tapos kinabukasan ng umaga, aalis ka na kagad. Hindi pagod ka ulit, no? Parang hindi ka nakapag-relax dun sa lugar, di ba? Hindi mo man lang na-enjoy. Kaya nga ang gawa ko, pagka setup ko ng mga gamit ko, ayan, pahinga, relax. Parang sa ganun na-enjoy ko at the same time yung lugar. Hindi naman din kasi tuloy-tuloy yung mga ginagawa ko. Nagpapahinga ako in between
pag tapos ng bawat na ginawa ko, pagkatapos kong magluto, siyempre, konting pahinga bago kumain. Pagkatapos kong kumain, pahinga. Enjoy ulit the location. Ganun lang naman eh. Ito pa, isang advice ko sa inyo kung magka-camping kayo. Huwag nyo nang dalhin yung trabaho nyo sa camping kasi sayang naman yung pinunta nyo. Sayang naman yung lugar kung hindi mo may enjoy. Kung magtatrabaho ka lang din, kaya ka nga nag-camping eh. Para ka ma-relax eh at makaiwas ka muna sa trabaho eh. Totoo, hindi. Yung trabaho, pagka oras ng trabaho, trabaho. Pag oras ng camping, relax. Kalmado lang. Ganun lang. Hirap naman kasi na gumastos ka dun sa lugar na pinagcampingan mo tapos magtatrabaho ka lang dun. Yun eh, para sa akin. Ganun ang ano ko sa camping. Ganun ang tingin ko sa camping para makapag-relax, makapag-unwind. Kalimutan ng mga problema. Kalimutan mo na ang trabaho. Kaya nga, escape from reality, di ba? Napakaganda ng ano rito, ng bato. Yung mga itinambak na bato. Pang beach din talaga eh. Sana lang, sa oras na mapanood nyo to, at pupunta kayo sa camping site na to, sana alagaan nyo rin ha. Hindi yung tipong, pag may mga kalat kayo, tapong kayo kung saan-saan na lang. Kaya nga ako, pagdating sa camping site, lagi ako may dalang trash bag. Ayan, yung trash bag ko, nandyan lahat ng kalat ko. Diaper, yung mga pinagkainan, and pagkatapos mag-camping, bago umuwi, dadalhin ko rin yan palabas. And then sa labas, kung may madaanan akong basurahan, doon ko na tinatapon. Nang sa ganun, mas marami pa yung makapunta at maka-appreciate ng ganda ng ng mismong camping site or nung lugar na pinuntahan ninyo. Sa mga hindi pa nga pala nakakapag-subscribe at lagi nyo napapanood tong mga tok-tok camping ko, consider nyo naman mag-subscribe. Nang sa ganun, pag may mga bago akong upload, ay updated kayo. Manonotif kagad kayo ng YouTube. And isa pa, sa mga bagong subscriber naman, sana kapag nakapanood kayo at wala naman akong gaanong upload ng ilang araw dahil di naman din ganun kabilis mag-edit, sana may mga lumang videos ako dyan, mapanood nyo naman. Nang sa ganun, alam nyo na yung iba kong pinuntahan at syempre, meron na rin kayong idea dun sa mga dati kong ginagawa. Kung saan ba ako nanggaling bago ako mag-tok-tok camping. And kung ano na yung mga iba pang napuntahan namin gamit yung tok-tok. Kasama ko yung asawa ko tsaka yung mga 5 kong batuta. Kasi minsan napupuna ko, yung iba nagko-comment na sana isama mo naman yung asawa mo tsaka yung mga alaga mo. May mga videos na po ako dyan na kasama ko yung asawa ko tsaka yung mga alaga ko. Gamit namin itong Bajaj RE at tsaka yung meron pa akong Maxima Z. And may mga nagko-comment din nga pala sa akin. May mga suggestion kayo about dito sa tok-tok. Like, lagyan ko raw yata ng net para na sa ganun yung alaga ko ay hindi sila mahulog. Ganun. Tapos, yung ibang suggestion naman ay lagyan ko ng nung extra lagayan ba? Or lagyan ko ng owning na yung natitiklop ba yung parang sa mga camper van or yung mga nagka-car camping. Lagyan ko rin daw ng yung roof tent. Lahat yan, pumasok na sa isip ko yan. Lahat ng mga sinabi ninyo. Pero sa mga hindi nakakaalam dahil bagong subscribers lang kayo, ito pong Bajaj RE na to, yung Bajaj RE na yan, pahiram lang po sa atin ng Bajaj Philippines. Hindi ko po sariling tok-tok ito para malinaw lang sa lahat. Kasi ito hindi ko pwedeng basta-basta galawin or i-modification or i-customize. Kasi nga, hindi naman sa atin to Pahiram lang sa atin to Kaya as is, kung ano man yung itsura niyan, ganun ko pa rin siya ibabalik. Buti nga kamo itong sa headlight, pinayagan akong paltan muna ng LED. Kasi nga, yung stock headlight mismo nitong tok-tok ay malabo. Hindi ganun kalinaw pagka dating ng gabi. Kaya kung ano nakikita nyo dyan sa tok-tok na yan, ganun pa rin yan. Pero alam ko, syempre, pinapanood tayo ng Bajaj Philippines. Malay nyo naman, mapakinggan tayo ni Bajaj. At yung mga nagko-comment dyan na dati ko pang subscribers na baka ibigay na sa atin. Malay mo, bigyan pa tayo ng mas maganda. Maxima Z. Mas maganda. Mas malakas ang makina. Mas malaki yung clearance niya sa ground. Which is kasi yung gulong niya is 400/10. Unlike dito sa atin is 400/8 tong sa Bajaj RE. And dahil naka-Shipa tires tayo at sa oras na dumating yung pang Maxima Z na gulong, syempre Shipa tires pa rin yung gagamitin natin dyan. Tapos sa setup natin yung loob, no? Yung tipong nakita ko sa isang video sa Facebook, eto, pwede siyang ihigang ganun, no? Yung sa Maxima Z kasi, ang laki na ng space niya. Yung sandalan pa,
ititiklop na ganun. Kaya pwede na rin extrang higaan yun. Kung halimbawa lalagyan ko siya ng mismong roof tent at saka awning, tapos syempre ipapa-customize din natin na ano siya, talagang closed na. As in yung parang pinto ng sasakyan, magkabila. Nang hindi tayo nag-aalala sa mga alaga natin na baka mamaya biglang tumalon. Huwag kayong mag-alala, darating tayo dyan sa ganyang oras na yan na yung mga sinasabi nyong suggestion about sa tuk-tuk na pwede natin gawin, na talagang camper tuk-tuk na ang datingan nito, na once na makita nyo, alam nyo na kagad, ako yung nagdadrive nun at kasama ko yung mga alaga ko. Ito, lalo sa Antipolo, pag napupunta ko, alam nyo naman na sobrang dami din ng tuk-tuk doon. Hindi mo agad basta-basta madidistinguish na ako yung nasa tuk-tuk. Kasi nga maraming katulad, like sa Tagaytay din, ganun, di ba? Marami rin katulad sa Talisay. Pero kung halimbawa, ikaw custom paint to, syempre susunod ako sa gusto ng asawa kong kulay. At yun ay yung purple, para talagang alam na alam mo na sa amin yung tuk-tuk na yun. Kulay purple, nag-iisang kulay purple na Bajaj na tuk-tuk sa buong Pilipinas siguro. Ito, napuna ko rin, marami rin nagko-comment na mga motocamper or nagka-camping na rin na gamit yung motor is parang gusto na rin nilang kumuha ng tuk-tuk. Kasi ano nga naman talaga hindi hassle Umulan umaraw, diretso biyahe. Umulan umaraw, nasa camping site ka, pwede ka na matulog dyan. Mabilis mag-setup, marami kang madadalang gamit, pwede mo pa isama asawa mo, at saka kung may mga alaga ka pa, di ba? Kaya nga nung time na unang pinahiram ako ng Bajaj Philippines, itong Bajaj RE, tuwang-tuwa talaga ako nun. As in, nung pagkarating ng bahay, masayang-masaya ako kasi sinurprise ko din si Angel noon na meron na tayong magagamit, di na tayo uulanin. Kaya kung mapapanood nyo yung mga episode nung simulan dumating yung tuk-tuk namin, masasabi ko sa inyo na lahat ng istoryang yan, totoo. Walang scripted dyan. Lahat yan, tunay na nangyayari. Sabi ko nga, kung ano man yung ginagawa ko, yun yung binablog ko. Pero hindi naman syempre lahat. Pero yung mga biyahe-biyahe na magkakasama kami, lahat yun, walang script doon. Totoo lahat yun. Kung ano yung mga dinadaanan ko, sinasabi ko naman sa inyo. Siyempre, pinapakita ko rin at kung ano mga detalye tungkol sa mga pinupuntahan namin. Kasi alam ko na magtatanong din kayo sa comment section kung magkano ba yung binayaran nyo, ano yung mga dadaanan. Kaya nga, kung papanoorin mo lagi lahat ng upload ko, kaya inaabot yan isang oras. Kasi gusto ko, detalyado na yung lahat ng mga naandun. At alam ko na bago kayo mag-comment, napanood nyo na muna ng buo yung video. Hindi katulad nung sa mga Facebook, 5 seconds pa lang yung napapanood, na-trigger, nag-comment agad, hindi na tinapos. So, sinong mapapahiya, di ba? Katulad ng isang nag-comment, basta may ma-comment na ang sabi, kain daw ako ng kain, di ko daw pinapakain yung mga alaga ko. Kaya nga minsan di ko na kailangang replyan yung mga ganong comment. Kayo na lang bahalang mag-reply sa mga ganong comment. Hindi ko na para pagbigyan pa ng oras or pag-aksayahan yung mga ganon. Patuloy pa natin yung kwentuhan natin. Pasok muna ako dito sa tuk-tuk at medyo parang tumatalab-talab na yung antok. Lamig ng hangin dito Sarap presko. Ayan, saka sa mga nagko-comment ng about sa mga link ng mga halimbawa ilaw, ayan, kalimitan tinatanong sa akin yan. Minsan basahin nyo rin naman po yung ibang comment na nagtanong din, same ng tanong ninyo, at nag-reply ako doon kung ano yung link. Parang sa ganun, hindi na ulit kayo magtatanong. Nakita nyo na, di ba? Minsan basa-basa rin. Pero nagre-reply pa rin naman ako. Pagka yung mga tanong ninyo, kaya ko namang sagutan at replyan. At nung time na yun, wala man akong ginagawa. Ito, isa pa, may mga nagko-comment din na nagtatanong ano yung mga gamit kong camera, anong gamit kong ganto ganyan. Minsan, tingnan nyo rin po yung ibang videos ko kasi minsan naandun lang yung kasagutan. Kaya minsan, pagka nagre-reply ako doon sa mga ganong tanong, ang nire-reply ko po ay yung link ng video na ni-review or pinakita ko kung anong gamit kong mga camera or kung ano man yung tinatanong ninyong gamit na andun sa video na yun. Please, pakipanood na lang po. May mga comment naman na may mga tanong na hindi ko basta agad sinasagot. Kasi gusto ko siyang bigyan ng oras na sa isang vlog, sagutin ko yung mga tanong na yun. At lahat yun, pagsasama-samahin ko, ganun. Kaya lagi lang kayong abang sa mga upload ko. And para makita nyo rin at malaman nyo kung nasagot ba yung tanong ninyo na wala akong reply sa comment section. Diba? Pag nagising ka, nanay, tulog na ulit. Bukas pa tayo. Si Jack, tulog na tulog sa kanyang sahig,
siya, paano? Kita-kits na lang ulit tayo bukas ng umaga. Good night. See you tomorrow. Aywa. Uy! Ganyan naman. Sino ba tinatawalan mo? Agang-aga eh. Ano, Jack? Okay ka lang? Ano? Ang sarap ng tulog nyo oh. Ganyang gumising Ganda naman ang ano rito, ng sunrise. Ba, aga nila bro EJ Ano, Jack, lalabas ka? Open ang pinto mo Ikaw, Kapi. Upo ka dito. Halika rito, Bili. Tingnan mo yung umaga. Maganda. Diyan ka. Ikaw, nanay. Gusto mo dito? Diyan naman ikaw, sa kabila. Ang buhay nyo Uy, ganda. Mapink-pink pa. Bro, aga nyo Ano? Bibibi ka? Oo, huwag mo nalangkatin yung basura. Basura yan. Mukhang inaantay nyo talaga yung araw Oo nga Grabing ganda, sarap. Ang oras na ba? Mag-aalas 6 pa lang yata ng umaga Jack, huwag masyadong lalayo dito lang Bantayan mo si Kopi, ayun si Kopi Sundan mo, huwag kayong masyado maglalayo. Kopi! Kopi! Shhh! Dito ka lang. Kasi nanay Kopi! Yun na yung araw. Nagpapakita na, sumisilip-silip At dadamputin ko yung popo nung bulilit na yun. Diyan lang ikaw Bantay mo si nanay. Dampot pupo. Kopi. Takbon-takbo. Ala. Ay, naglaro na. Medyo humina na tong isa. Mukhang hindi ko kaagad yata ito na full charge Pero itong isa, malakas-lakas pa. Natabunan ulit ng ulap yung araw. Ano, Jack? Galang-gala ka Masayang-masaya ka naman Siswimming ka? Dagat ka mamaya? Itong magaling lumangon dyan sa lumay. Kopi! Saan na yung isang? Kopi! Uy! Ano? Pagod na ikaw maglakad? Dito lang. Huwag ka masyadong kalayo, Kopi Dito ka lang. Huwag kang lalagpas doon Kaya mamaya umuwi ka na kaagad Kopi! Saan ka naglulusot? Halika rito! Nanay! Rito! Uy! Nanay! Hoy! Ang layo nyo na. Lagpas na kayo sa boundary. Doon na. Ang bigat mo. Nangyaha ka. Taba mo. Diyan. Shadow ka naman nag-exercise. Asan yung dalawa? Uy! Dito lang. Tama, pumunta pa ulit dito. Talagang kung saan pumunta si nanay, doon napunta. Dito lang, dito. Sige, exercise, takbo. Sige. Laro kayo doon, laro. Sige, maglaro na. Hindi mo naman kayang akatin yan. Ayun, si Kopi. Si Kopi nalapit Kopi! Yan ang malapit na tao. Bye-bye! Alis na kami. Bye-bye! Babay na kayo. Bye-bye. Ma'am, thank you po. Salamat.
Next time na lang ulit. Oo. Yan bang ano yan? Inuman na yan? Dito yan. Kala ko yan ang dala yung jug eh. Ako, ang dami yung tubig eh. Ito, minimalist lang talaga yung setup nila. Oh. 2 upuan, tent, tapos lagayan ng ano nila. Pagkain. Ay, thank you nga pala sa yelo ah. Sige bro. Ingat ah. Chat-chat na lang. Ayos na sila bro EJ at may pasok pa sila mamayang gabi. At least may nakilala tayo ngayon. Bagong kaibigan natin na subscriber, di ba? You're so cute. Okay. Ano, di pa pagod? Gusto niyo maglaro ito. Solo-solo niyo naman eh. Pagod na si Jack oh. Ayan tubig ha. Oh, inom dito nanay. Ayan tubig oh. Pahinga kung pagod na. Mamaya ulit. Pagod naman yung malaki niyo ba? Kape. Tingnan mo, yun oh, may ibon oh. Habulin mo yung ibon. Tama si nanay, nangahatong ng ibon. Ayun oh. Ayun oh, ibon. Ayan, tayo, yung ibon. Wala, nakalipad na yung ibon. Dito lang. Lalayo. Good. Kape! Uy! Nagya ka. Binuli mo yung malaking aso ha, walang niya ka. Doon tayo. Oo. Doon. Nandiyo ka, tinakot mo yung malaking aso doon ha. Napatakbo mo yun ha. Walang niya ka. Eh sa bagay, top ka agad yung dalawa eh, nakasunod ka agad eh. Hoy! Ano, pagod? Mamaya, liligo Walang tatakbo Isa, at ako yung magkakape-kape na muna. Tinatakloban ng ulap yung yung mismong araw dun tatakpan pa. Butit dala ko na yung aking kapihan. Oh. Makakapagkape na tayo. Teka, nasan ba yung ko? Imbudo. Shhh! Ay, may mga umaano ng bangkan dumadaan galing ng pangingisda. Dahil medyo malayo nga pala yung CR dito, syempre gumamit ulit ako ng aking emergency mini toilet para hindi na ako lalayo. Ngayon naman umaga na, puntahan lang natin kung anong itsura ng toilet dito. So dito ay may ilang kubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bale, 7 kubo yung nandito. Pagka naman day tour, 100 pesos. Ito ito yung malalaki Pwede ka na nga matulog dito yung sa upuan. Ang lalaki Ito yung asong hinagad ni Kopi Takbo Hoy Jack, nakasunod ka? Iihi lang ako. Nalimutan ko pala magpaalam dito sa isang to. So ito lang naman yung makikita yung parang bahay dito. So ito yung CR. Dito sa likod, ayan, may dirty kitchen, may lababo, may tubig naman dito. Ayun yung tangke nila tangke ng tubig. Ito mismo yung kubeta. 2 kubeta. Tapos tingnan lang natin dito sa kabila. Sarado. Siguro ito ay bahay na to. Or yung mismo tinutuluyan ng kung sino nagbabantay rito. Sarado na Ito, ano pa to? May 2 pa rito Yung isa nakalock. Itong isa nakalock din. So hindi to pinapagamit tong 2. Dito sa mismong nasa ibabaw yung tangke. Wala, may bodyguard pa akong kasama galing tumalon Solar nga pala dito. Siguro pagdating ng gabi talaga, saka lang nagbubukas yung ilaw dito kaya kung halimbawa, mag-i-stay kayo ng ilang araw sa ganitong lugar na wala namang linya ng kuryente at kailangan nyo ng supply ng kuryente, like yung mga halimbawa, may dala kayong parang mini pan at saka yung halimbawa, lutuan nyo by electric din. O di, mainam na Bluety Power Station yung dalhin nyo rito. Tsak na magagamit at masusulit nyo yun. O Jack, tara dito. Huwag kang iinom dyan. Uy! Kung ano pang inaamoy mo, tara na. Halika na. Ang dala ko lang naman na power station ngayon, yung AC2A Pero di na ako nagdala ng solar. Pero mas maganda kung may dala rin kayong solar nga pala. Once na maubos na yung laman ng Bluety Power Station nyo, pwede ka agad-agad kayo mag-charge. Yun nga lang sana, hindi maulan pagka pumunta kayo. Dapat maaraw. Jack!
Bilisan mo! Yan, manakbo ka, nakin ma-exercise. Mainam din pala isasama to si Jack sa mga ganito. Oh. Tama mo, kung saan din nagpupunta. Mas energetic at mas fit nga lang si Jarvis. Ito, chubby-chubby, kaya kailangan mag-exercise eh. Hoy, tara na, halika rito. Tamo, kung ano-ano pang inaano mo dyan. Halika na, halika na. Halika na, tamang dungis mo oh. At hindi ka mag-groom-groom kasi likot-likot mo. Eh buti nga si Jarvis na pagtulungan namin i-groom. Yun nga lang, nakasabit. Yan, likot mo kasi. O di hindi ka makapaglikot. Eh pagka itong sinabit ko, baka mamaya malaglag to sa bigat eh. Oh, dyan lang. Masya ka tayo magkape. Wala na nga lang tayong tinapay, naubos na nga pala natin kahapon. Ito na lang yung kainin natin mamaya. Champurado. Eh ano na pala? Pwede ko na nga pala lagyan to ng mainit na tubig. Alfonso's chocolate champurado. Tingnan natin kung masarap to. Nakita ko lang to sa ano eh, sa 7-Eleven. Itsura niya. Parang ano siya, crispy rice. Oh. Ay, ganyan itsura niya oh. Nakahalo na mismo yung cocoa powder. 6:46 ba? Mag-alas 7 pa lang pala. Talagang araw sa karagatan eh, bago magpakita. Eh, tabing bundok rin naman eh. Okay ka lang dyan, Jack? Tahimik ka naman ngayon. Pagod ka. Matitikman natin ang ganitong itsura ng champurado. Malalaman natin kung masarap ba. 7:45 at hugasan ko muna yung mga pinagkainan ko tsaka yung pinagkainan ng alaga ko para mamaya mabilis nang magligpit. Hoy, dyan lang muna kayong dalawa ha. Nanay, dyan lang ha. Nauna ka pa. Ikaw ba maghuhugas? Oh. Tara, sama ka. Basta sama, sunod agad eh. Sunod. Oh. Nauuna pa sa akin eh. Nagdadamo ka lang ata rito eh. Mamaya, mahulog ka dyan ha. Tawag ka. Pogi daw, pogi. Eh, suplado. Generator pala yung tubig dito. Kaya siguro nakasarado yung kaninang tinignan natin na pintuan. Generator kasi nasa loob. Jack, makikimatrasan ha? Halika rito. Matrasan ka ng truck ha? Siya, magche-chebs na rin muna ako kaya nagdala ako ng pangano natin. Hindi ko pa kinakain yung champurado. Alam kong magbabawas muna ako eh. Good morning pala tay. Nakarating na rin po dito. Kalimitan, ano yung pinaka tayo dito? Pinaka matagal na nag-stay dito? Yung naka 1 linggo, taga-Tanawan. 1 linggo? Solong-solo niya itong lugar? Ayos naman talaga eh. Pero meron takot pa sila eh. Nung Hindi una. ako safe dito. Safe. Yung makatulog na siya unang gabi. Wala naman ibang tao eh. Talaga solo lang ngayon oh. Hindi extend. Ayos nga ito yung place nyo eh. Ano tayo, dito muna ako tayo. Salamat. Yan, si tatay yung may-ari nitong mismong campsite. Kayang-kaya mo nga talaga ditong mag-stay ng kahit 1 linggo. Eh mura eh, 200 pesos overnight eh. Umaga parang 200 pesos per day. Diba? Isang ka pa. Hoy Jack! Huy! Halika rito. Halika uminom ng tubig doon. Halika na. Takbo naman. Sige, tumakbo ka. Ayun, naliligo na yung mga kasama ko dito. Yung dalawang nakatent na nandito sa tabi namin. Natutuwa ako sa kanila kasi di ba dahil nga nagbagyuan, maraming basura dito sa may harapan ng mismong dagat. Pinupulot nila yung mga basura tapos iniipon nila. Ayun yung mga basura na naipon nila oh. Siguro pagbalik ko dito, magdadala ako ng sako. Kung halimbawang 2 araw akong mag-i-stay dito, yung kaya kong linisin, lilinisin ko. And kayo din, kung halimbawang makakapunta kayo rito, balak nyo, magdala na rin kayo ng sako. Nasa ganon, tulong-tulong tayo na linisin natin tong mismong harapan na maraming basura oh. Parang sa ganon, pag bumalik tayo dito, eh napakagandang lugar na talaga nito no. Kasi tayo rin naman makikinabang pagka nilinis natin yan eh. Diba? Masarap kaya ng ganon, yung malinis yung mismong campsite. Tapos pagka aalis, dala-dala rin yung basura. Ako maya-maya pa ako maliligo. Gusto ko muna solo, parang gusto kong magano lang eh, mag boxer shorts lang eh. Kasi pag binasa ko na naman tong mismong short ko na dala-dala, eh baka paluin na ako ng asawa ko. May dala na naman akong basang gamit pag uwi. Tulog na naman si Jack pagkatapos magpagod. Yung dalawa kong babae. Ang ginagawa nyo? Kanina naglalaro-laro yan sila eh. Kain na muna tayo at medyo nagugutom na ako pagkatapos ko magbawas. Tingnan natin pati itong champurado na to. O ganito yung tsura niya oh. Pagkatapos ay ano, nagdidikit-dikit oh. Parang malagkit. Oh, malapot-lapot. Tingnan nga natin kung masarap.
Kokwang-kokwa. Sakto lang. Ayos naman. Medyo lumamig na nga lang at kanina ko pa iniwan eh. Oh, tikman nyo. Anong lasa? Ayos naman dan. Meron nga lang medyo hindi nakahigop ng masyado ng tubig. Medyo parang crunchy. Pero all good. Para magkaroon naman muna ng laman ang tiyan natin. Mamaya, try ulit natin daanan yung kay Kuya Oliver's Gotohan. Kung marami pa rin tao, take out na lang muna siguro. And if ever naman, kung makakakain tayo dun, hindi kakain tayo. Alam nyo, habang pinagmamasdan ko yung kasama ko pang dalawang nakatent dito, partner pala sila. Naiinggit tuloy ako. Hindi ko kasi kasama asawa ko. Balik tayo dito. Kahit ano tayo dito, kahit 3 araw, pwede. Dito lang tayo. Tapos kasama namin yung 5 naming mga batuta. Yung 5 batuta, nandyan lang, mga nagtatakbuhan. Parang namin to, parang pag may-ari namin to, pagka solong-solo namin to ni Angel. Ay, kailan tayo makakabalik dito? Ang sarap ng rito, ng hangin. Lalo na nung kaninang madaling araw, ang lamig na ng hangin. Ngayon, medyo nawawala-wala hangin, pero pagka naman humampas yung hangin, napaka-presko. Buti nga ngayon, medyo high tide pa malapit pa yung yung tubig Yung kahapon, ang layo ng tubig Ay, mag-Christmas vacation ka na. At ako ay excited na sa gagawin naming biyahe ni Angel. At yung mga nilista kong pupuntahan namin talaga namang mag-e-enjoy kami doon, sigurado ako. Abangan nyo yun ha, kasi kumpleto kami. Tsak na magulo. Magulo pero masaya. Yun ang sisiguraduhin ko. Although may konting kulitan, pero mas madami yung gulo. Kasi 5 yung kasama naming mga batuta na aasikasuhin. Lalo pag nagdikit to si Jack at si Jarvis. Doon nyo makikita kung paano magpambuno lalo itong dalawang to. Pero syempre, hindi naman namin hayaan mangyari yun. Paglalayuin lagi namin silang dalawa. Pero gusto kong makita na naglalaro si Jack at si Jarvis para nung una na sila palang dalawa yung alaga namin. Yun ang gusto kong makita. Tapos, nakikilaro din tong 3 babae ko. Yun ang isa sa magandang makikita ko pagka nangyari yon na kumpleto kami. Sige, pahinga lang kayo dyan. Tulog muna kayo. Mamaya kayo magtatatakbo. Papayagan ko kayo magtatatakbo mamaya bago tayo lumarga. Habang nag-iimis ako ng gamit. Si Jack naman, nasa ilalim. Parang si Jarvis din yan. Gusto sa ilalim ng tuktok Ay. Alas 10 ng umaga at itong mga alaga kong tuip, naglalakad ko muna. Diyan lang ha, huwag masyadong lalayo. Hoy, kape! Dito lang! Hindi pwedeng mawalang tingin ko rito at mamaya malayo na napuntahan inaamoy-amoy mo na naman yan, iihi ka na naman dyan. Konting dry lang to ha. Jack! Saan naman napunta yun? Ito pala. Sa ilalim lang pala. Ito yun, mas maraming medyo dry. Kaya na. Tig-isa. Magtatapon ha, tabi-tabi para hindi matapon. Mag-alas 11:30 ng tanghali at maliligo na kami ni Jack dahil medyo dumadapon na rin yung gutom para mamaya makapunta na rin tayo dun sa Kuya Oliver's Gotohan. Uy, dyan muna kayo ha, liligo lang kami ni Jack. Nanay, dyan lang ha. Jack! Tara, liligo. Hindi nga bilis, swimming tayo sa dagat. Tara! Ayaw pa ata. Gawa na rin kasi ng tubig medyo naglo-low tide na rin, lumalayo na naman yung tubig. Kung kanina naandun, ayan, malayo na naman. Pero kahit medyo lumayo-layo naman dun, mababaw pa rin kita pa rin yung ilalim mismo nung dagat. Tara na, swimming na ikaw. Di mo ba na-miss yung dagat? Ikaw magaling lumangoy tamo itsura mo tamos ang panghi-panghi pa ng amoy mo. Maligo na tayo, samahan mo ako. Ingat lang dito at may matatalas na mga bato. Butit na tayo, tropic. Sexy. Napaka-sexy ko naman. Mangingitim na legs ko nito. Mabutit hindi naman kainitan Okay pa rin. Di ba galing mong maglangoy? Tinuruan ka ni mami Maligam-gam na yung tubig. Doon may init-init sa mababaw Ito medyo okay na naman Hindi man ganun kalalim. Tingnan nyo nga. Hanggang binti ko pa lang Malambot yung yung lupa.
Bumabaw yung tsinelas ko eh. Mababaw lang yan. O diba? Ang sarap. Paano yung langoy? Paano yung langoy? Tamo, kalmado lang siya nung lumangoy. Hindi katulad nung iba kong alaga na simoy lagi natataranta, kawag ng kawag. Diba? Sarap, diba? Galing ni Jack. Abutin mo, abot mo yan. Diba abot mo? Ito lang tayo. Bababad lang tayo. Experience lang natin tong dagat dito. Paano langoy? Paano? Ang bigat mo ba? Langoy. Grabe bigat mo. Galing lumangoy tingnan nyo, kalmado lang lumangoy si Jack di ba? Yan ang swimmer sa 5. Uy! Hintayin mo ako, halika rito. Halika. Ang galing ng aking si Jack. Di nakapag-swimming ka, mamaya kita babanlawan para bumango-bango. Nailay kita ng konti para pag langoy mo doon, edi solve na tayo. Lulublob lang ako, wait lang, hintayin mo ako. Mababa pa yung oras natin dito. Tingnan mo yung mga nasa paligid namin, ayan. Huwag kang iinom, maalat. Tama mo, kahit nabuhat-buhat ko, nagkukumaway pa naglalangoy pa Namiss mo to, yung dagat? Ha? Pag si Jarvis natataranta lintik kong makakawag Lumangay ka na doon. Lang ako, lulublob lang ako ng isa, tapos diretso na tayo sa banlaw mo, sige, una ka na doon, kung gusto mo. Kala ko una ka na. Kala ko iiwan mo na ako Isang lublob lang ako. Isa pa lublob. Langoy na ikaw, langoy na. Langoy ka na, papunta ron. Ganyan kagaling yung maglangoy Relax lang. Galing mag-swimming ni Jack, daig pa ako Naturuan ng mami niya man lumangoy, pero yung namami niya, di naman din ganun kagaling lumangoy, magaling lang magturo. Galing Jack. Ayan, abot mo na yan. Abot mo na. Teka lang, dahan-dahan, matalas yung bato, bubuhatin na lang kita. Wait lang, bubuhatin na kita. Baka kung ano matapakan mo dyan. Okay ba? Sarap ng swimming mo? Kayo, liligo kayo? Tama, lumalayo na kagad si Kopi Alam banlawan ko muna si Jack. At saka ako rin, sabay na rin syempre, para isang na lang, galawan. Una na dun, sa banlawan, punta na ron. Maybe you don't wanna know what you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. No, I don't wanna waste my time. No, I don't wanna waste my time. Babay na daw kayo, alis na sila. Bye-bye. Uy, babay lang ikaw. Nasama ka doon? Mamaya pa tayo. Maya-maya tayo. Sige po, ingat po. Yung katabi ko kanina dito mga may tent. Kapag ligpit na naman ako ng lamesa at saka ng ibang gamit, maya-maya, konti pa. Gusto ko lang din na masolo yung lugar. Muna. Solohin muna natin, konti nga na lang. Maya-maya, tuyo ka na Okay na, bango-bango mo na nga Last one, ipapasok na lang to. Parang pinalaya sa sobrang laki Tipa. Yun. Diba? Isang pasukan lang, hindi mo na isa-isahin pa. At ang huli kong ikakarga, itong malaking to. Huy! Di ka pa uuwi? Tara na! Pinapahirapan pa ako. Nangangagat pa. Aalsa tayo! Ano ka? Papaiwan? Wala, sige. Halika rito! Aalsa tayo!
Ayaw pa umuwi ni Jack. Jack! Tara na! Uwi na tayo. Babalik na lang ulit tayo. Kasama ka pa rin. O, tamo, nangangagat pa, o. Mami, o, si Jack, o. Nangangagat, o. O, tara na! Ayaw pang uwi. Huwag ka mag-alala. Ikaw pa rin ang kasama sa susunod. Ikaw pa rin. O, tara na. Kala mo naman lagi tong iiwan. Kita nyo, di ba? Pagkakasama sila, parang ayaw na nilang umalis sa pinuntahan namin, eh. Tara na! Tara na. Ay, nako. Hintayin ko lang muna lumabas tong si Jack sa ilalim. Ayaw lumabas eh. Jack! Jack! Paalis na lang at lahat. Pinahirapan pa ako ito ni Jack. Itulak ko lang saglit. Tingnan ko kung matitinag to, kung aalis sa ilalim. Jack! Alis na dyan! Hoy! Ayun, nawala na. Tara na! Ikaw, papa ano ka pa eh. Papa bebe ka pa eh. Tara na, ang bango. Ang bango naman ang aking bebe boy. Oh, ayaw mo pang umalis? Gusto mo pa dito? Babalik na lang tayo, no? Or, sa ibang lugar naman tayo, no? Huwag ka nang malungkot. Ikaw pa rin naman ang kasama sa susunod. Ngayon lang kasi ulit sumama to eh, kaya ganito eh. Gusto niya talaga, matagal sa isang lugar din. Oh, lalagyan kita ng leash, ha? Baka mamaya ikay malaglag na naman. Ang mga dadaanan natin medyo challenging pa. Gusto ko nga pala munang pasalamatan yung mga bagong YouTube members natin na sila Sir Don TV, si Wanderer TV, King Fam, Aldous Akas, Joyce Dumagin, Robert Albo, Kim Jan Fernandez at si Sir Jason Loreles. Yan, maraming salamat po sa lahat ng mga bagong members natin dito sa YouTube channel at sa mga syempre sa mga matatagal lang nasa YouTube membership natin. Maraming salamat sa suporta ninyo. At sa mga nagre-renew din ng kanilang mga membership. Maraming salamat po sa suporta na binibigay niyo sa akin. Doon ako natagalan kay Jack Menos 10 para 2:00 na ng tanghali. At ito na yung ating mga, syempre basura natin, dadalhin natin yung palabas. Ay. Ikot lang tayo, mahirap pang umatras. Nako. Sana hindi tayo mabahura. Parang tayo lang nandito ngayon. Si Tatay Ilan doon lang yata. Ayun. Op. Okay, all goods. Lulusutan din natin ang ating nilusutan. Dito pala, dito. Dito tayo ng daan. Opya. Okay, all goods. Maraming salamat muna sa napakagandang hidden campsite dito sa San Juan, Batangas. Hindi ko na ulit babanggitin yung pangalan. Kung napanood nyo na yung umpisa, alam nyo na kung anong pangalan nito. Huwag nyo lang ipagsasabi sa iba to ha, kung saan to. Tayo na lang yung mga nakakaalam. Nang sa ganun, mapanatili natin yung kagandahan nito at saka yung sikreto ba. Tara na. Medyo nagugutom na rin ako. Ating muna nagpasan tong mga daan na to. Pagdating natin doon sa mismong sementado, dire-diretso na palabas yun eh. Sementado na lahat yun. Oh, maayos ha. Oh, Jack, huwag masyado munang kasilip. Tatagi-tagilid tayo rito. Huwag naman sana tayo mabahura. Mabutit maaraw na maaraw eh. Matigas ang lupa. Oh, akyat. All goods. Malakas yan. Okay. Hindi na rin magtatagal. Pagka baka pumunta kayo rito, sementado na tong daan. Ewan ko kung sa sementohin o ganito na lang talaga tong daan na to. Pero mas all goods naman. Hindi naman siya maputik. Mabato lang. Which is para kumapit din yung mga gulong natin. Ayun. Opo. Ayos lang ha. Opya. Wala na ba tayo nalimutan? Kaya lang, ayusin ko lang yung aking portable jet pan. At ang init. Nawala yung sakit ng likod ko Camping lang pala katapat nun eh. O ito, sementadong daan na to. Dire-diretsoyin na natin to at hanggang doon na tayo sa may palabas. Let's go. O, ayos ha mga ungis. Okay, dito na tayo sa mismong labasan. Kung saan kakanan na tayo. Ito na yung mismong highway ng La Ia San Juan, Batangas Road. Let's go. Nang makitang basurahan Diretsoyin na natin tong mahabang rektahan na to. Napakatagal nito. You got it.
mukhang makakakain tayo at wala nang gaanong mga sasakyan na nakaparada. Maluwag na ang gotohan. Makakakain tayo. Kahit iwanan ko na muna itong mga alaga ko dito sa may tabi lang ng ng mismong kainan. Ano ba yun? Sarado? Parang nakatasamaan. Sarado ata pag Lunes. Wala. Kala ko naman makakakain na tayo. Sarado. Dami nakakagad sa aming aso. Sarado ba yan pag Lunes? Oo, sir. Okay. Ano na po? Kami din po yung tiyahin ko din. Dito sa may... yung pagliko. Goto rin, meron goto rin. Ayun, okay. Sige, salamat. Butit nagtanong pala muna ako. Yung may nadaanan kasi ako kanina rito na na ganun din, gotohan. Kanila rin pala yun. Pag Lunes pala, sarado pala dito. Sa mismong kay Kuya Oliver's, doon tayo kakain. Pagkapasok mo na ng kantuhan, makikita mo na kaagad eh. Huwag maingay. Diyan lang. Order nga po. For dine-in, sir? Apo, dine-in po. Ganito yung ano nyo. Ito nasa baba ang good for one. Ibig sabihin, itong dinosaur ribs na to, Ito po. ganyan kalalaki. Opo. For sharing yan, sir. Okay. Ganyan pala. Pwede naman, sir. Di kahit ito na lang single order na overload. Okay po. Magkakanin kayo, sir? Kanin, isa. 168. Yung super load, 224. Bat and balls, 224. Okay. Isang overload. Tsaka isang kanin. Shh. Tapon muna natin itong basurahan. May basurahan po kayo? Tapon ko lang po ito. Iyon. Para wala na tayong dalahin pa uwi. Jack! Baka mahulog ka, Ano ba? Iinom ka muna. Inom. Nandahan, wag na makipag-agawan. Laging uhaw tong tabatchoy na to, Ayun, nakakakain na rin tayo. Ito rin po yung dun sa Kuya Oliver's. Pares lang po. Okay. Ano pong karnito? Baka po. Baka, okay. Nakakakain na rin sa wakas. Dahil ng ating niratrat eh. Oy, Jack, lumipat ka na naman, Yung tubig, ay! Linamnam, May bawang. Ang daming bawang. Ito sa bawang tsaka sili. Tapos kalamansi. Meron pa. May kagatyong anghang, Baka. Grabe, Ito yung laman. Ganito ang gotong Batangas. Wag malikot. Diyan ka lang. Mamaya. Hindi pwedeng bumaba. Ang problema ba? Bababa? Hindi pwedeng bumaba. Mamaya na. Ayos na rin tayo. Mamaya na. Bibilisan ko lang kumain. Busog ka ba? At na medyo minadali yung pagkain. Gawa nito ni Jack. Ang kulit Ang gulo Dito lang ako makakonsentrate ng pagkasubo. Konting nguya, lunok. Pero masarap naman. Sulit yung laman. Thank you po. Hoy, tumigil. Nanay, Nakakain at natikman ko rin yung Kuya Oliver's gotohan. Ito palang kinainan ko, ngayon lang nagbukas. Ngayon Lunes lang. So pagka sarado yung sa may Kuya Oliver's ng tuwing Lunes, dito kayo kakain sa kinainan ko. Pero pag Martes hanggang Linggo, doon kayo sa Kuya Oliver's. Yan naman ang sarado. Kakanan na tayo. Tayo uwi na, Behave na. Okay. All goods. Sana ay nagustuhan ninyo yung pinuntahan natin at ito din kinainan ko. Hindi ko na kayo naalok at nagmamadali na akong kumain Yung sinabi ko sa inyo sikreto lang natin yung mismong campsite na yon. Hindi naman sa nagmamadamot tayo Kumbaga pinapangalagaan lang natin yung campsite na yon na kumbaga pagka meron tayong gustong puntahan na masolo natin yung campsite, yun yung sa pupuntahan natin kasi ganun din si Bro EJ kaya hindi niya sinasabi sa ibang mga kilala niya yung lugar na yun Lalo na kung halimbawa sinabi niyo doon sa mga alam niyo na medyo balahura, medyo pagka nagka-camping nag-iiwan na lang ng kalat, mas magandang sa atin na lang yung lugar. Nang sa ganun ay meron tayong mapupuntahan kapag kailangan natin ng tahimik na lugar at gusto nating solohin lang, di ba? Sa kagandahan doon, mura lang yung mismong renta doon sa mismong campsite. Murang-mura na nga lang, baka yung iba pa babuyin pa yung mismong campsite, di ba?
siya, tayo dumaretso muna pa uwi. At ito si Jackie, natatawa kay Jackie, ayaw talaga kaninang lumapit sa akin eh. So paano, kita-kits ulit tayo sa susunod na Tuk Tuk Life Camping and Adventures. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Uy! Aywa!